Ang nakalagay sa Biblia, yung mga ililigtas ni Kristo pagdating niya, aagawin. Aagawin. Yung salitang aagawin, yun ang kanilang nilagyan ng termino na rapture. Basahin natin sa 4:16. Welcome to my YouTube channel. For more biblical video, don't forget to subscribe and click the notification bell, like and comment. Puntahan natin agad ang ating mga panauhin sa Macau, sa China. Nandun po si kapatid na Ramis Naral, kasama ng ating mga panauhin. Go ahead, China please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay si Brother Patrick Rimas. Isa po siyang Katoliko at 25 years old. Magandang araw po, Brad Eli. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang aking katanungan. May rapture po ba na magaganap dito sa ibabaw ng lupa at kailan po ito magaganap? Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Patrick. Wala naman yung salitang rapture sa Biblia. Wala yon. Ang nakalagay sa Biblia, yung mga ililigtas ni Kristo pagdating niya, aagawin. Aagawin. Yung salitang aagawin, yun ang kanilang nilagyan ng termino na rapture. Basahin natin sa 4:16 ng Tesalonica, kapatid na Daniel. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Yung salita roon na yung nabubuhay na natitira na kay Kristo at saka yung nangamatay kay Kristo na unang bubuhay aagawin ng wika, sabi ni San Pablo. Aagawing kasama nila. Magkasama yung binuhay na maguli at saka yung nadat na namang buhay, aagawin upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Yung salitang aagawin, ginamit sa salitang Grego, yung salitang harpazo. Harpazo, na ang kahulugan ay to seize, agawin, to pluck, to pull, to take by force. Meron talagang magaganap na pag-agaw. Kung ikaw ay naniniwala, dahil sabi sa impormasyon, ikaw ay Katoliko, dapat pagbahagi ng Biblia, papaniwalaan mo. Halimbawa, nasa Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Nakasulat sa Biblia. 6:7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Nasa Biblia yan. Pag nasa Biblia, kapatid, dapat maniwala ka. Kasi bago pa lumitaw ang Iglesia Katolika, nakaipon na ang Biblia. Panahon pa ni Timoteo, may mga tao nang nagmalasakit na pagsama-samahin ang mga banal na aklat na isinulat sa iba't ibang panahon ni Moises, ni Josue, ng mga propeta, mga kinasangkapan ng Diyos. Iniipon na yan talaga. At sa panahon pa ni Timoteo, anyo 65, 65 AD, sinabi na ni Pablo kay Timoteo, ang mga banal na kasulatan makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. Basahin natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yon, lahat ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos, panahon pa ni Timoteo,
ay nakaipon na ang mga banal na kasulatan. Meron ng mga banal na kasulatan as early as year 65 AD. Kasi nung isulat po ni Pablo yung sulat niya kay Timoteo ay 65 AD. Noon pa lang, nakakompile na yung mga banal na kasulatan sa panahon pa ni Timoteo. Ano ang ibig kong ipunto, kapatid na Patrick? Dapat automatic maniwala ka sa nakasulat sa Biblia. Ang nasa Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Walang kabuluhan yung paulit-ulit. Dahil hindi naman bingi ang Diyos. Hindi naman ang Diyos mahina ang pandinig. O dapat na kulitin, na ulit-ulitin 10 abagi noong Maria, 10 ama namin, 10 ganire, 10 ganon, 5 ganito, 5 ganon. Sa 7, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gagamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Kasi hindi mo pa nga sinasabi, alam na ng Diyos Sa 8, huwag kayong magsigaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama ang bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kanya. Bago ka pa magsalita, alam na ng ama yung kailangan mo Ba't mo kailangang ulit-ulitin? Nasa Biblia yan. Gaya rin naman nung salitang may pag-agaw na mangyayari sa lupa. Aagawin ang mga magiging dapat kay Kristo dun sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang pag-agaw, yun ang tinatawag nilang rapture. Ang tanong ng kapatid na Patrick, meron ba raw magaganap? Dapat maniwala kang meron. Ako naniniwala. Dahil naniniwala ako sa Biblia, may pag-agaw na mangyayari. Aalisin sa lupa yung mga maliligtas. Kasi may mga magaganap na masasamang bagay sa lupang ito. Yung mga maliligtas, aagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasa Biblia yon, kapatid. Kaya sa tanong mo, may magaganap ba? Meron. Wala akong duda kahit kapiraso. Aagawin ng Diyos ang mga maliligtas sa pagbabalik ni Kristo para sila ay maghari doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Maghahari sila sa kanila sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, kasi bubuhaying mag-uli ang mga tao nasa pasyon nga yun, nasa Biblia. Sa balye ni Josaphat, hihipan yaong pakakak, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, may pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yung binuhay ng mga maliligtas, aagawin yon kasama nung mga buhay na dinatnang mababait na tao, aagawin ng Panginoon para sila alisin pansamantala dito sa lupa. Pagkatapos sa pasimula ng 1,000 taon, maghahari sila kasama ng Panginoong Jesucristo para yung mga taong masasama mapabuti. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos.
at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, tapos aagawin, magkakaroon ng meeting kay Kristo, magtatagpo sa alapaap. Tapos pagkatapos pala ng pagkabuhay na maguli, sabi dito ni San Juan, nagsipaghari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya meron pong tinatawag na paghahari si Kristo sa huling 1,000 taon sa mundo. Pagkatapos ng tinatawag na rapture o pag-agaw, maghahari yung mga inagaw kasama ni Kristo sa mga ibang taong naririto pa sa mundo na matitigas pa ang ulo, masasama. Yun parang grace period ng Diyos sa sangkatauhan na sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon after ng first resurrection, ang pag-asa ng Diyos ay mapabuti ang mga tao. Lipulin yung mga kaaway ng katwiran. Lipulin yung mga masasama at pasukuin sa ilalim ni Kristo. Yun ang sinasabi sa 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulinan niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa paghahari ni Kristo, lahat ng kaaway ng katwiran, lahat ng kaaway ng kabutihan, yung mga nang aabuso sa kapwa, kailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Kaya sa loob ng 1,000 taon, maghahari sa lupa ang Panginoon Kristo para lipulin ang lahat ng kaaway ng katwiran. Iyon ay magaganap after nung rapture, kapatid na Patrick. Nasa Biblia yan. Kapatid na Patrick, naintindihan mo yung sagot ko. Opo, Brad Eli. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa ng Panginoon. Patuloy kang makinig sa ating programang Ang Dating Daan, kapatid na Patrick. Hindi naman kasi matatalakay na buong-buo rito lahat ng bagay. Siyempre, kung alin lang yung itinanong sa akin, kahit na nga sino-shortcut ko pa kasi kung hindi, mas marami pa dapat ang pag-usapan. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos.